pangdigdigang krisis, lumutang ang Pilipinas bilang isa sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya sa Asia. 12 bagong halal na senador ang naiproklama ng COMELEC matapos ang kakatapos lang na midterm election. Isang nakasaysayang tagumpay ang naitala ni Ferdinand Aga Jr. Inaasahang uulan sa ilang bahagi ng Bohol sa darating na Mayo 23. Patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Samuel B. at Katrina Gray, reunited sa kasal ng kaibigang si John Pratt at Isabel Oli. Magandang araw, Pilipinas! Ako si Jay Anduyon, ang iyong lingkod dito sa ating programang DZRH News. At narito ang mapunahing balita ngayong araw, Mayo 23, 2025, mula sa kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo ang balitang totoo, patas at walang kinikiligan. Sa gitna ng pangdigdigang krisis, lumutang ang Pilipinas bilang isa sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya sa Asia. Ayon sa IMF at mga eksperto, ang 7.1% na paglago ay patunay ng tibay at galing ng ating ekonomiyang pinapatakbo ng lokal na sektor. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay lumago ng 7% noong nakaraang kwarter. Ang pinakamabilis na paglago sa loob ng 2 taon at ang pinakamabilis sa Asia kasunod ng China. Isang malakas na sinyalis na ang ekonomiya ng Southeast Asia ay nagtayo ng domestic growth kaysa umasa sa mga export. Sinabi ni IMF Chief Christine Lagarde habang bumisita sa Manila noong unang bahagi ng buwang ito, hindi maikakaila ang Pilipinas ay nagkakaroon ng isang kamanghamanghang taon sa kabila ng panlakas na global headwind. Proklamasyon ng mga senador 2025 midterm elections. Opisyal na! 12 bagong halal na senador ang naiproklama ng COMELEC matapos ang kakatapos lang na midterm elections. Kilalanin ang mga bumalik, ang mga baguhan at mga personalidad na muling hahawak ng kapangyarihan sa Senado. Opisyal lang naiproklama ng Commission on Election COMELEC ang 12 nanalong senador para sa 2025 midterm election noong May 17, 2025. Narito ang listahan ng mga nanalong senador, kasama ang bilang ng mga bumoto sa kanilang natanggap. Ang proclamation ay ginaganap sa Tent City ng Manila Hotel, kung saang 11 sa 12 senador-elect ang dumalo upang tanggapin ang kanilang proclamation. Si Senador-elect Kiko Pangilinan ay hindi nakadalo dahil sa pagdalo sa pagtatapos ng kaniyang anak sa Estados Unidos. Sa mundo ng sports, muling pinatunayan ng isang Pilipino ang galing sa larangan ng weightlifting. Isang nakasaysayang tagumpay ang naitala ni Ferdinand Aga Jr. sa international kompetisyon kung saan bitbit niya ang watawat ng Pilipinas sa entablado ng Asia. Nakakuha ng silver medal si Fernando Aga Jr. sa Asian Weightlifting Championship sa kategoryeng Clean and Jerk Lift of Men's 55 kilo. Siya ay nagtala ng 113 kilo sa snatch at 141
kilo sa clean and jerk. Ayon sa mga opisyal na resulta, si Fernando Aga Jr. ay nagpakita ng kahangahangang performance sa kompetisyon na nagdulot ng pagkilala sa kanyang husay at talentong sa weightlifting. Muling tumapak si Pinoy boxing legend Manny Pacquiao sa World Car Gym sa Los Angeles, California. Ang kanyang long-time training base sa United States para pagdaan ang pagbabalik niya sa boxing ring. Umiinit din sa social media ang muling pagsalang ni Pacquiao sa Hollywood Sweet Shop, pagmamayari ni Freddie Roach na siya ring muling maghahanda kay Pacman. Paghamon niya World Boxing Council welterweight champion Mario Barrios. Kaugnay na laban niya kay Barrios. Ito ang unang blue belt ni Pacquiao matapos magretiro 4 na taon na nakalipas. Si Roach muling gagabay sa 46 anyos na si Pacquiao para labanan ang 30 anyos 5'9" Barrios, 29 wins, 2 losses, 1 draw, 18 KOs sa Hulyo 19 sa Las Vegas. Panahon sa Bohol. Maghanda na. Inaasahang uulan sa ilang bahagi ng Bohol sa darating na Mayo 23. Alamin ang forecast, temperatura at mga dapat gawin upang manatiling ligtas ngayong pagbabago ng panahon. Magandang umaga mga kabataan, ako si Kim R.B. Brasya at narito ang pinakabagong balita tungkol sa panahon sa probinsya ng Bohol. Ayon sa ating weather forecast, inaasahang magkaroon ng moderate rain sa Bohol Province sa Mayo 23, 2025. Ang temperatura ay inaasahang nasa pagitan ng 25 hanggang sa 29 degrees Celsius na may relatibong halamig na 81%. Kaya naman mga kabataan, mag-ingat po tayo sa posibleng ulan at mataas na temperatura. Siguraduhing magdala ng payong, tubig at iba pang mga gamit na pangproteksyon. Axe Ice Chill Frozen Man and Lemon Stand. Axe 48 hours fresh fragrance plus 2 times odor protection. Patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Narito ang pinakahuling datos sa at paala ng mga eksperto. Ayon sa Department of Health DOH, ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ay nasa downward trend. Bumababa ang bilang ng mga aktibong kaso at ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ipinapakita ng mga datos ng DOH na ang mga aktibong kaso ng COVID-19 ay bumababa sa 87%. Ang mga bagong kaso ng COVID-19 ay nasa mababang bilang kumpara nung nakaraang linggo. Salamat sa inyong panonood mga kaibigan. Abangan ang susunod na balita tungkol sa COVID-19. Dito lamang ang aming channel. Hanggang sa muli. Ng Negros Oriental Province Health Office Chief ang mas mahigpit na hakbang laban sa dengue dahil sa darating na tag-ulan ay maaring magdulot ng pagdami ng mga kaso. Sinabi ni Chief Dr. Leland Estacion sa isang panayam noong Martes na hindi dapat maging kampante ang publiko sa kabila ng pagbaba ng kaso ng dengue sa lalawigan ngayong taon. Nananawagan siya sa mga paaralan na maghanda para sa pagbubukas ng mga klase sa kalagitnaan ng Hunyo sa pamamagitan ng paglinis ng mga silid-aralan at lugar upang sirain ang mga potensyal na lugar na pag-anakan ng lamok. Naghahanda rin ang PHO para tulungan ang kagawaran ng edukasyon para sa kaunang Brigada Eskwela School Brigade Cleanup Drive bago ang pagbubukas ng mga klase. Congratulations, John and Isabel. Sam Milby at Katrina Gray reunited sa kasal ng kaibigang si John Pratt at Isabel Oli na ginanap sa Batangas, kasama rin sina Gerald Anderson,
Jake Cuenca, Coco Martin at Julia Montes. Samuel B. at Katrina Gray United dumalo sa kasal nina John Prats at Isabel uli sa Batangas. Nagdiningning ang gabi ng kasal nina John Prats at Isabel uli matapos muling magsama sa isang okasyon ang celebrating couple na sina Samuel B. at Katrina Gray. Ang nag-celebration na ginaganap sa isang intimate ngunit integrating venue sa Batangas ay nagdinaluhan rin ng mga malalapit na kaibigan sa industriya tulad ni Gerald Anderson, Jake Cuenca, Coco Martin at Julia Montes.